Welcome accountants! Sa leksyon na ito, titignan natin ang closing entries at post-closing trial balance. Ano ang closing entries? Closing entries are done at the end of the accounting period. The purpose are to reset temporary accounts back to zero by closing them at to transfer amounts from temporary accounts to the permanent accounts. Sa ating financial statements, nakadisplay doon ang temporary accounts at ang permanent accounts. Ang permanent accounts ay hindi ito maisara dahil mananatili ito sa next financial period. Pero, ang temporary accounts ay kailangan natin itisara at ibalik sila sa zero para magkasimula tayo uli sa next or sa darating na financial period or accounting period. So, ito ang mga temporary accounts at permanent accounts. Ang temporary accounts ay ang revenues, expenses, owner's drawings, at dividends. At ang permanent accounts naman ay assets, liabilities, at owner's equity or capital. After closing of the temporary accounts, we do a post-closing trial balance where only permanent accounts are recorded. Panoorin ang example kung paano mag-close ng entries at paano gawin ang post-closing trial balance. So dito, ang post-adjustment trial balance, makikita natin ang balance sheet sections at nominal account sections. So, i-highlight natin ang mga permanent accounts. So, ito ang mga permanent accounts na hindi natin gawa ng closing entries. So, magsimula na tayo mag-close ng entries. Sa pagsasara ng entries, isasara natin ang revenues at expenses sa isang account na ginawa natin na tinatawag na income summary. Drawings. Drawings ay isang account na equity na kontrata na isasara ng direkta sa mga capital account. Kaya't ang karamihan sa mga drawings ay palaging isasara sa capital account ng may-ari. Kaya't magsimula muna tayo sa drawings. Ang drawings ay isang gastos tulad ng nakikita mo dito na ito ay isang debit. Kaya't kapag nagsara tayo ng drawings, ano ang ating gawin? We credit it. Tapos, isasara natin ito sa capital account. We debit capital. Nangangahulugan, ang mga drawings ay ang bumabawas ng capital dahil ang mga drawings ay kung ano ang nakuha mula sa negosyo mula sa mga may-ari. Kaya, paano mo gawin ito sa general entry? Nag-debit tayo ng capital na binabawasan ito ng 3,000 at magiging credit ang drawings ng 3,000. Kaya, mula dito, nangangahulugan na naisara na natin ang drawing account. Kaya, magpatuloy na tayo sa section ng nominal accounts. Tandaan, ang revenues at expenses ay unang isasara sa income summary account. Kaya, isara na natin ang revenues na kung saan ay ang sales na mayroon tayo dito. Ito ang revenue. Kaya kapag isara natin ang mga sales ay tataas sa credit side. Kaya kapag isinara natin ito, i-debit natin ito. Sa nakikita mo ito sa post-adjustment trial balance, no? Kaya kapag isira natin ito, ang sales ay inilagay natin ito sa debit side. At ang income summary which is nabuo sa credit side, kaya sales 16,000 debit at income summary 16,000 credit. Pagkatapos, isasara na naman natin ang ating expenses. Ang expenses natin dito ay ang advertisement, rent, telephone, cost of sales, at depreciation. Kaya't isasara natin ito sabay-sabay. Pwede rin ninyo ito isasara pa isa-isa pero pareho lang din naman ang dadatnan nito. Pero mas madali kung isasara natin ito sila sabay-sabay. Kaya isasara na natin lahat ng expenses to income summary account. Paalala, expenses ay tataas sa debit side. Kaya para maisara ito, kailangan natin ito ilagay sa credit side. We credit expenses and we debit an income summary account. Ang total na expenses ay 11,400, so we credit it. Tapos, ang income summary na 11,400 ay debit. Ngayon, naisara na natin
ang lahat ng temporary accounts. Sa makikita nyo sa post adjustment trial balance na na-highlight natin. So mula dito, kailangan natin makita kung ilan ang na-balance ng ating income summary. Kasi kailangan natin ilipat ang balance papunta sa capital account. Kaya't ang income summary natin ay 16,000 credit at 11,400 debit. So, ibig sabihin nito, mapupunta ang income summary sa credit side dahil mas malaki ang amount ng credit side kumpara sa debit side. So, income summary, 16,000 minus 11,400 equals 4,600. At ito ay nasa credit side. Ang income ay tataas sa credit side. Kaya ito ang plus amount at tataas ang ating capital account. So, ilipat natin itong 4,600 papunta sa capital account para maisara ang income summary account. Kailangan natin itong i-debit at isara natin ito sa capital account. So, income summary 4,600 debit at credit 4,600 capital account. So, dito, natapos natin maisara lahat ng temporary accounts at nailipat natin ito sa permanent accounts, which is the capital. So, naisara na natin ito. Sa nakikita nyo, ang balance ng ating capital ay 539,250. At naisara natin ang drawings sa halaga na 3,000. At naisara din natin ang ating income summary to capital account. So, we're going to add 4,600 sa 539,250. At saka, we deduct 3,000 dito. So, ang total ng ating capital ngayon ay 540,850. So, sa paggawa ng post-closing trial balance, so, wala na temporary accounts na natitira. Dahil naisara na natin lahat, kaya, babalik na sila lahat sa zero. So, lahat ng natira dito ay permanent accounts. So, tignan natin ang post-closing trial balance. Very simple. Ang nagbago lang dito ay ang capital account. Sa nakikita nyo, mula sa 539,250, nagiging 540,850. At ang importante dito ay ang nasa dulo. Kaya dapat balance lahat ng debit at credit side, which is 555,600. Kailangan ang ating post-closing trial balance ay dapat balance lahat ng debit at credit side. So, yun lang po. I hope na naiintindihan nyo ito ang ating leksyon.